Hello mga ka-savings, welcome for another video. So ang di-discuss pala natin in this video is yung latest viral video regarding BDO Depositor. So ang topic natin, title, safe pa ba sa mga banks? So especially dito sa naging viral video na si Mr. Cañete, Glenn Cañete is nawalan allegedly ng pera amounting to 350,000. So medyo malaki siya. So medyo emotional din si Mr. Glenn Cañete regarding sa video na to. So iisa-isahin natin yan in this video. So kung interested ka in this topic and this content, this video is for you. So let's start na tayo. So ito nga, so ito yung naging viral pero deleted na rin yung video, which is i-discuss din natin later kung bakit niya dinelete yung video. Pero dito kasi si Mr. Cañete, so nag-live siya. So ito pala, although naka-public na rin naman yung account niya, nakatag pa yan sa mga GMA post. So ito pala si Mr. Glenn Cañete is public figure din siya kasi yung account niya is naka-public, may mga reels din siya. So kung kumikita rin siya sa Facebook. So, yun nga. So, medyo nalilink sa pag-create niya ng video. Pero nakita ko naman yung video niya is sincere talaga. So, sincere na nawalan talaga ng pera sa ano niya. Kumbaga, sa tingin niya, sa loob niya, hindi out of. Gusto lang niya maging viral. Kaya lang, ang ano nga kasi dito, yun nga, mga ka-savings, kapag naglagay kayo or nag-post kayo ng video online, kumbaga, i-consume na yan ng lahat ng tao. So, lalo na yung mga warrior natin sa online. So, once na nag-post ka na kahit na ano, so, i-consume yan ng lahat. So, naging viral na nga. So, dinelete din niya yung video. Pero, brief summary lang regarding sa video niya. So, nawalan siya ng 354,000 plus sa video. So, ang pinaka-concern niya talaga is pang ano yun, kumbaga pang tuition fee for educational lang anak niya. So, kahit sino naman. So, malaking amount yung 350k plus. So, tapos, pinag-ipunan mo siya. Pinaghirapan mo siya, dukot pawis. Tapos, sasabihin lang ng video, hindi na nila mawawala. So, ako rin siguro kahit ako nasa sitwasyon niya, magiging ganyan reaction. Yun nga lang, kaya lang naging viral siya. So, naapektuhan na siya, pati yung family niya ngayon. So, kumbaga, ang sagot ng video is, syempre, under investigation muna, 7 days. Tapos, nanghihingi siya ng tulong kung meron bang, kung sinong may kakilala sa video na makakatulong sa kanya kung paano mabalik yung pera. So, yun talaga yung kumbaga main story, kumbaga yung pinaka buod na kwento nung video ni Mr. Glenn Cañete. Tapos after naman nun, naglabas ng official statement si BDO. So basahin natin na mabilis. So, please be informed that in the recent passbook incident, so hindi ko pala nabanggit na ang pinaka-complaint kasi ni Mr. Cañete is passbook yung account niya, pero sinasabi ng video na withdraw siya via online. Dito kasi hindi natin ganun sure kung kumbaga kung joint account yung passbook account niya or nakapangalan sa anak niya, kasi nga inaano niya sa anak niya yun. Ngayon, kung sa anak niya, possible na yung anak niya i-withdraw. Kung joint account naman, sample asawa niya, possible na asawa niya yung withdraw, pero later on pa yon. So ito muna. Please be informed that in the recent passbook incident as narrated by Mr. Glenn Cañete in his social media account, BDO has been able to account for the withdrawal that caused stress to Mr. Cañete. All withdrawal done by the accountable account holder online were verified to be valid. So valid. So Mr. Cañete advised at BDO that they will resolve the matter within their family. So malinaw, clear, concise yung pagkasabi dito ni BDO. Short, concise, and clear. So valid lahat ng transaction, and isa sa member ng family niya yung nag-transfer online. Tapos nakalagay rin dito, BDO always look after the security of its client and encourage them to mainly privacy of their account. So, kasi nga, dun sa video, pinakita rin niya yung mga transaction. Something. So, ang say naman natin dyan later pala. So, and then after nyan, so, mamaya na to. So, naglabas din ng new post si Mr. Cañete na, good morning, sorry po, need ko po deleted video, nakausap po namin, okay na po ang lahat, salamat. So, it's either nakausap na
ni Glenn yung anak niya or yung ka-joint account niya. So, possible talaga na isa sa kanila yung nag-withdraw. Pero, hindi tayo nag-assume. Pero yung kasi yung base sa ano ni, kumbaga sa announcement na may BDO na within family. Tapos ito pa, nag-post pa si Mr. Glenn na to all who sympathy and shared watch the video and concern about what happened, our condolences means a lot to me, but for now, I can't tell you every detail, but I'm in touch with the bank. Sorry all. I gotta come first. Family, syempre medyo kapag nag-viral ka dito sa Pilipinas, mabigat talaga. So, I'm sorry I was able to post a video because of so much pain. I can't stop going out on the social media. As long as you have problem like me, contact the right agency and don't be afraid because that is all our rights. Thank you very much. So, ang binabanggit niya dito, agency. So, pwede kasi dito. So, sa nangyari sa kanya. Yun nga, si video kaya lang minsan kasi. So, sample, last year pa yun may nag-float sa akin 25,000. So, hindi siya kasi laki na 350k. But, yun nga, ano nangyari sa akin yun. So, medyo aligaga rin ako. So, ginawa ko rin siya ng video, obviously. But, yun nga, 25,000. Minsan kasi kapag malalaking banks yung katransaksyon natin, tapos wala tayong makakausap. So, ang unang remedy talaga natin is magtanong online. Pero yun lang nga, kumbaga, naging viral na to So, maapektuhan talaga yung family niya dito. Pero in case, halimbawa, mangyari to sa'yo, makaka-savings, pero wag naman sana in the future. So, pwede naman kayong kumonta kay BSP kasi si BDO is kumbaga monitored, supervised by BSP. So, sila yung second level of ano natin kung saan tayo pwede magko-complain. So, balik muna tayo dito. So, ngayon kasi medyo marami na naman nag-aano regarding sa video kasi may history na talaga si video ng hacking. So, balikan natin way back 2022. So, ito, 4 indicted over massive hacking of video accounts. So, way back 2022, si Nagoya. So, yung, kumbaga, yung from BDO, tinransfer to Union Bank, tapos tinransfer sa crypto. So, medyo marami na apektuhan nung way back 2022. And then, ang action ni BDO is, ibalik na lang lahat ng pera. Pero kung hindi naging viral yon, so, sa dami nang nakapag-send na more than or less than 50,000 yung amount. So, sa dami na nasenda nun, kung hindi yun naging viral, so, baka hindi ganun ang naging action ni BDO na ibalik na lang yung pera na 50,000 na nahack. So, ito pa yung istorya noon. So, the DOJ is filing charge again, panaligan for selling dummy accounts. Well, Revillosa is accused of selling 800,000 mailing list containing login credentials. So, way back 2022 to. So, kung noong 2022, hindi ka pa rin nagpapalit ng mga password pero required naman yung password. So, dapat all change na yung password. So, imagine 800,000 account list to. So, login credential way back 2022. So, may history talaga si BDO na nahack na yung account nila or na-penetrate yung system nila. And then, ito pa, sa GMA naman to. So, how hacker got access to OTP for BDO. So, ayan yung sample nung ginagawa nila. Kaya lang, ano kasi niyan, yung OTP, sinabay nila sa maintenance or inside job talaga na meron, kumbaga may nagalaw sila para hindi makareceive ng OTP. Pero minsan talaga walang OTP si BDO Minsan, ako personally may BDO which is i-discuss din natin later. So, punta na tayo dito sa question natin. So, safe pa ba ang pera sa BDO? So, nilagay natin dyan, 99% safe. So, I can assure naman na 99 kahit na may mga hacking kahit na may mga naka-hacking pa na nangyari from the past. So, BDO will always be BDO. Saka ito pa. So, ako pala may account ako sa BDO personally. So, before pa yan. So, ngayon medyo mas malaki na yung amount ng deposit natin sa BDO. Ito lang naman pinapakita ko para malaman nyo na depositor din ako ng BDO, which is kasi yung question is, safe pa ba ang pera sa BDO? Yeah, of course, safe pa rin. So, ito rin, tingnan nyo yung interest rate ng 157 plus, nasa 3 pesos lang ko. Imagine yan, yung time deposit ko sa
Uno Digital. Although sa lahat naman ng digital bank meron tayong deposit, pero isa-sample ko na lang yan sa Uno Digital Bank, which is nag-time deposit tayo ng 200,000. So nasa 800 plus. So imagine per month, ito every 3 months is nasa 4 pesos. So napakalaking difference. Pero yun nga, kahit na nag-digital bank ako, may tiwala pa rin ako sa mga commercial bank natin kasi nga nasa BDO SM ecosystem tayo. So sample sa BDO, so meron akong, bata pa lang ako, meron na akong joint account sa BDO, ginawa ng father ko, tapos may dollar account. Tapos pagdating sa BDO Advantage Card, meron tayo nun Sapphire saka Emerald. Tapos pagdating naman sa SM, meron tayong yung sample, yung Prestige na Advantage Card, which is magagamit mo sa mga SM, tapos sa mga Prestige lounge nila sa mga malalaking SM. So once na nasa BDO ecosystem ka, nasa ecosystem ka talaga ng BDO. Tapos aside to that, so pagdating naman sa mga sample, ito puro top 1 sila eh. So customer loans, deposit, asset management, remittance, credit card, so investment bank, private banking, life insurance, insurance brokerage. So ito pa. So pagdating naman sa sample, ito sa total assets. So makikita nyo naman, napakalaki ng BDO, gross customer loans. Napakalaki ng BDO. So napakaliit kasi ng interest kay BDO pagdating sa loans. Pagdating sa deposit, napakalaki rin, almost times 2 na yung sumunod. Land Bank, Metro Bank, BPI, China Bank. And then asset under management, BDO pa rin. So kaya kung maano nyo, although kahit na may history si BDO, so I can consider pa rin to na isolated case. Saka in this one, napatunayan na isa sa member ni Mr. Cañete yung nag-withdraw or nag-connect. Kasi kapag sa BDO, pag nag-send ka, kumbaga magsisend sila ng text message, tapos magre-reply ka pa ng send money. Tapos kapag nag-reply ka ng send money, saka sila magsisend ng OTP para, so talagang tapos yung pinagsisendan nila ng OTP ngayon is yung lang sa naka-register account number talaga. So medyo mahirap itong na-withdraw via online. So valid talaga, which is na-connect talaga, which is sa iba naman nagsasabi naka-passbook, hindi na-connect. So kapag naka-passbook ka, pwede ka mag-request ng ATM. So sinabi ng BDO na online siya, so na-connect din siya online, which is possible din siya. Tapos yun nga, so yun lang in this video. So yun, salamat sa panonood mga ka-saving. So pasensya na rin ito kung gano'n nakagawa ng video. So tagal ko na rin din nakagawa ng video, medyo busy lang kasi sa work, saka sa buhay. Pero itong mga susunod na mga araw, gagawa ko continuously ng mga content. So yun lang. So kung nag-enjoy ka sa video na to, I hope you like, comment, and subscribe. Thank you.